After graduation ni Davi ay pumunta si Marites at Davi sa kondo ni Vince kung saan nandoon din si Sarah at nais itong makausap o maunahan nga ni Marites si Baba o si Tanch na kausapin si Sarah. At nandoon din sila para kunin sana si Dali pag uwi nila sa Butuan. Hello po, Tita Tess. Kumusta po? Hello, Kuya Davi. Congratulations nga pala para sa graduation mo ah. You can call me Tito Vince. Tuloy po kayo dito. Hello, Tito Vince. Thank you. Where's my sister? There she is. Hi to your Kuya Davi Bibitali and Amara. Say hello, Kuya Davi. Hello, Bibitali. Oh yes, sir, already. Did you miss Kuya Davi? Me, I miss you so much, baby. Wait. Hello, Amara. I am your Kuya Davi. Amara, say hi to Kuya Davi. She is so cute and beautiful. She looks like you, Mamu. Hi, Amara. I'm your Kuya Davi and I love you so much. Like how I love Baby Tali. You are also my sister, baby. Can I hold and kiss her, Mamu? Of course, mister. Be careful because Amara is so little and very fragile. So be careful while holding her. Ito rin ang unang pagkakataon na magkikita si Davi at Amara, ang magkapatid, at sinabi ni Davi na kuya nito si Amara at hindi tinuturing na niya itong kapatid. Humingi din ng patawad si Marites sa mga nagawa ni Tanch kay Sarah at ganon din sa mga nagawa nito about doon sa pagpo-post niya ng maanghang na salita laban kay Sarah at sa pamilya nito. At nagkaroon din ng pagkakataon na tuldukan ni Sarah ang koneksyon niya kina Marites at kung anumang koneksyon na mayroon sa pamilya ni Tanchele. At humingi din ito ng huling patawad sa nangyari nga sa kanila ni Tanch o paumanhin. Masgi ito si Marites ay nagkaroon din ng pagkakataon na humingi din ng paumanhin kay Sarah bago sila maghiwalay ng landas. Bago tayo mag-umpisa mag-usap, Sarah, gusto ko muna humingi ng pasensya sa iyo at sa mami mo, kay Lomi, sa mga nasabi ko sa mga post. Binura ko na yon. Pasensya, nadala lang ako ng bugso ng aking damdamin dahil isa rin akong ina. Nasasaktan din ako sa mga natatanggap na pangbabash kay Tanch. Pasensya na rin po sa mga sinabi ko. Tulad yun, nadala rin po ako ng damdamin ko at ganoon din po sa mga sinabi ni Lomi at kuya ko. Nadala rin po sila ng bugso ng kanilang mga damdamin dahil pinoprotektahan nila ako. Naiintindihan ko, kapatid mo siya, natural lang na ipagtanggol ka niya at protektahan. Kumusta naman kayo ni Amara, Sarah? Ikaw, kumusta ka na? Maayos naman ako, Tita Tess. Okay na ako. Magaling na ako magmula ng mga anak. So ito, okay lang. Medyo nakakamupo na rin ako sa nangyari sa amin ni Tanch. Pasensya na sa ginawa ng anak ko sa iyo, Sarah. Ang buong akala ko ay maayos niyo pa. Maniwala ka, maski ako nagulat sa ginawa ni Tanch. Ang buong akala ko ay sigurado na siya sa inyong dalawa. Lalo na nung nag-decide kayo na magkaanak. Akala ko dala lang ng hormones ng pagbubuntis, kaya ganun ang nangyari sa anak ko. Pinilit kong pagsabihan siya na ayusin niyo para sa mga bata. Pero anong magagawa ko kung hindi na masaya ang anak ko sa iyo? Ayaw ko siya pilitin na manatili sa pagsasama niyo kung pilit lang at ayaw ko mahusgahan ng bashers niya. Sarah, itinuring kitang anak at minahal kita bilang anak simula nang naging kayo ng anak ko. Hindi mo sila pinabayaan at itinuring mo silang anak, lalong-lalo na si Davi. Minahal mo siya na parang anak at nagpapasalamat ako. Kung ano man ang nangyari sa inyo ni Tanch, ay kalimutan mo na lang at ibaon mo na sa limot. Ang isipin nyo na lang ay yung magagandang alaala nyong dalawa. Nang sa ganun ay maayos kang makamove on. Naniniwala akong minahal ka ng lubos ni Tanch. Pero talagang nauubos lang ang anak ko sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. Oo, nagkamali si Tanch. Pero bilang ina niya, nandito lang ako para sumuporta sa kanya at ayoko na husgahan ng anak ko. At alam kong nasaktan na naman ni Tanch ang damdamin mo. Nasaktan niya tayo, hindi lang ikaw. Pero lahat naman tayo nagkakamali. Tao lang tayo. Hindi
kinakampihan si Tanch pero bilang ina niya, gusto kong iparamdam sa kanya na kahit anong mangyari, nandun lang ako sa kanyang tabi at nakasuporta at laging umaalalay. Naiintindihan ko kayo, Tita Tess. Ina kayo ni Tanch at hindi ko hinusga ng inyong damdamin. Nauunawaan ko lahat ng inyong sinasabi dahil simula nung maging ganap akong ina, ay nauunawaan ko na ang mga bagay-bagay na mas uunahin natin ang ating anak kahit kanino pa man. Kung minahal ako ng anak ninyo, mas minahal ko siya ng sobra-sobra. Tinanggap ko siya ng buong buo, ipinaglaban sa lahat kahit sa pamilya ko. Hindi ko itatanggi ngayon na galit ako sa kanya at galit ako sa sarili ko. Dahil pagkatapos ng lahat, ito lang pala ang kahantungan namin. Masakit ang ginawa niya pero kailangan ko siyang patawarin para sa sarili ko at para kay Amara. Para makausad ako na walang dinadalang pasakit sa puso ko. Ang dami-dami naming pinagdaanan pero sa isang iglap, natapon lang lahat ang 8 taong pinagsamahan namin dahil sa isang tao. Dahil hindi siya makontento at may mga hinahanap. Sino ba naman ako para pigilan siya? Katulad ng sinabi ko sa kanya, kung darating man ang araw na hindi na niya ako mahal at kailangan, papalayain ko siya. At ginawa ko yun dahil mahal ko siya at gusto ko pang isalba ang sarili ko. Gusto ko rin siyang maging masaya. Alam ko naman, Iha, na minahal mo talaga ang anak ko. Ramdam ko yun at saksi ako doon. Kung paano mo siya ipinaglaban. Ang inihiling ko lang bilang isang ina ay ang tunay na pagpapatawad mo kay Tanch. Napatawad ko na po si Tanch. Kasabay ng pagpapalaya ko sa kanya ay ang pagpapatawad. Tapos na sa amin ang lahat at hindi na kailangan pang ibalik o ulit-ulitin pa yon. Salamat, Iha. Alam kong susubukan kang kausapin ni Tanch pero sana kung ano man ang meron kayo dati ay hayaan yung manatili na lang yun sa nakaraan at umusad. Gusto kong ayusin ni Tanch ang buhay niya para sa mga anak niya. Dahil kahit papaano gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga apo ko. At ikaw rin, gusto ko rin ayusin mo ang buhay mo. At sana mahanap na ng puso mo ang totoong makakapagpasaya din sa iyo, Sarah. Sana nahanap na ni Tanch ang kulang sa buhay niya at sana tuluyan na talaga siyang maging masaya. Sana natagpuan niya ito kay Army. Kung hindi ko man naibigay sa kanya ang pagkukulang na yun, sana napunuan niyo ni Army. At magiging masaya ako sa kanya kapag nakontento na siya kung anong meron siya. Nung huling mag-usap kami ni Tanch ay nakita ko at naramdaman kong masaya ang anak ko kay Army. Masaya siya sa buhay American niya. Alam kong pangarap niya yun matagal na. At nakikita ko naman na naibibigay yun ni Army. Sino ba naman ako para pigilan yun? At ikaw, Sarah, gusto rin kitang maging masaya. Sana mahanap na rin ng puso mo ang makakapagpasaya sa iyo. Ang mga anak ko ang kaligayahan ko at kayamanan ko, Tita Tess. Sila ang kukumpleto sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng ibang tao para maging masaya. Pakisabi kay Tanch na maging masaya na siya, napatawad ko na siya kasabay ng pagpapalaya ko sa kanya. At ngayon wala na akong ibang hangad kundi marating niya kung ano man ang mga pinapangarap niya. Ako, masaya na dito sa Pilipinas at sa pinili ko ring buhay kasama ang mga anak ko. Sana ganoon na rin siya. Salamat, Sarah, at nagbigyan mo akong makausap ka. Sana dito na rin magtapos ang lahat. Mag-iingat kayo lagi ni Amara. Sa susunod na chapter, ano ang mangyayari sa pag-uusap ni Vince at Marites? Makumbinsi niya kaya ito na manatili sa kanya si Tale? At ano rin ang mangyayari kay Lee at Sarah pagkatapos silang mag-usap? Masabi kaya ni Lee na gustong makausap ni Tanch si Sarah? At ano ang gustong iparating ni Sarah kay Tanchele kung sakali man sa pamamagitan ni Lee? Abangan sa chapter 24.